12 sundalo kontra sa 50,000 terorista. Walang tangke, walang backup. Kabayo lang. At tapang na hindi kayang tapatan ng kahit anong bala. Ito ang unang misyon ng Amerika matapos ang pinakamalalang pag-atake ng terorismo sa kasaysayan ng US. Isang laban na walang atrasan. Kapag hindi sila mananalo, wala nang babalikan. At sa gitna ng mababangis na bundok ng Afghanistan, mabubuo ang pagkakaibigang mas matibay pa sa bakal. At ang isang lalaking halos walang karanasan sa totoong labanan, matututong maging tunay na mandirigma. September 11, 2001. Nanginig ang mundo. 2 eroplano, ibinangga sa World Trade Center. Libo-libo ang nawala. At para kay Mitch Nelson, isang sundalong nasa bahay kasama ang pamilya, parang huminto ang oras. Hindi niya alam. Ang desisyong gagawin niya matapos ng araw na ito ay magbabago ng kapalaran ng 12 sundalo at maglalagay sa kanila sa isang misyon na halos imposible. Pagbalik niya sa Fort Campbell, nagkakagulo ang buong base. Puro sundalong nagmamadali. Siya lang ang nakasibilyan. Saan ang uniforme mo? Tanong ni Lieutenant Bowers. Naka-leave pa sana ako, sir. Pero gusto kong bumalik sa team. Wala ka ng team ngayon. Ikaw ang nag-request nito, di ba? Desk job ka na. Sa opisina ka na magtrabaho. Pero hindi umatras si Mitch. Ni-request ko yan noong wala pang eroplanong ibinabangga sa mga building. Ramdam ang bigat. Ramdam ang pagsisisi. Habang inaaral niya ang intel sa Afghanistan, nalaman niya ang katotohanan. Al-Qaeda ang utak ng pag-atake. Nasa Afghanistan sila. At doon din gustong pumunta ni Mitch. Hindi siya mapakali. At sa sobrang galit, sinipa niya ang lamesa. Balikan natin ang kwento ng action war movie na 12 Strong. Sa cafeteria, nakita niya ang dati niyang team. Pagod, tahimik, galit, pero may natitirang pag-asa. Si Hal Spencer, ang veteranong chief na dapat magretiro, ang nagbigay ng huling tulak. Pinunit niya ang sarili niyang retirement papers sa harap mismo ng lieutenant. At sabi niya, mas may laban kami kaysa sa ibang team. Umirap si Bowers. Kailangan niyo ng captain. Wala pang combat experience si Mitch Nelson. Pero tumutol si Spencer. Sir, 2 taon niyang pinamunuan ang team. At kung akala mo career lang ang habol niya, hindi mo siya kilala. Bahagyang natahimik ang lieutenant. At sa wakas, pumayag ang lieutenant. Ibinalik ang Operational Detachment Alpha o ODA 595. Pero bago ang misyon, dumating ang pinakamahirap sa bawat sundalo, ang pamamaalam sa mga iniibig nila. Nang malaman ng asawa ni Spencer ang misyon, napayuko siya. Akala ko tapos na ang ganito. Bulong niya, puno ng takot at pagod. Kinausap ni Spencer ang anak. Aalis ako. Gaano katagal? Tanong ng anak, hindi ko alam. Malungkot na sagot ng ama. Tumalikod ang bata, hindi dahil hindi niya mahal ang ama, kundi dahil masakit na namang mawalay. Sa bahay ni Dealer, tahimik na naglilinis ang asawa niya, bawat kuskos sa oven, parang inilalabas ang takot na hindi niya masabi. Marami kang oras para maglinis pag alis ko, 2 oras na lang ako rito. Lumapit siya at binigyan ng mabilis na halik ang asawa. Gisingin mo ang mga bata, magbonding kayo. Alam ko ang pinasok kong buhay, pero sila, hindi alam na ganito pala ang magiging buhay nila. Malungkot na sabi ng asawa. At sa bahay ni Mitch, halos hindi gumagalaw ang gabi. Gising ang asawa niya, nakatingin sa dilim. Sabihin mo sa aking babalik ka, pakiusap niya. Hindi pwedeng sabihin yan, malas, sagot ni Mitch. Pero hindi bumitaw ang babae. Kailangan kong marinig. Huminga ng malalim si Mitch, humarap sa asawa, at mahina pero buo ang loob na bumulong. Babalik ako. Pagdating sa K2 base, parang normal lang. Tawanan, biruan, kulitan. Ganito sila kapag magkakasama. Pero biglang tumahimik ang lahat. Nang mapanood ang balita tungkol sa Afghanistan, isang babae, binato hanggang mamatay, isang pamilya, palihim na pinag-aaral ang mga anak na babae. Tapos binaril ang ina sa harap nila. Ito ang kamay ni Mullah Razan, isang brutal na pinuno ng Taliban. Sa base, humarap sina Mitch at Spencer sa colonel. Sinusukat kung sila na ang tamang grupo na ipapadala. Si Bin Laden ang nagpopondo sa Taliban at Al-Qaeda. Napinsala na nila ang Amerika at kapag hindi natin sila napigilan, madadagdagan pa ito, paliwanag ng colonel. Si Bin Laden ang utak, pero ang Taliban sa Afghanistan, manggagaling ang kanilang lakas. Mazar-i-Sharif, kung sino ang may control doon, siya ang may control sa Afghanistan. Kapag nakuha ang Mazar mula sa Taliban, mapipilay si Bin Laden, sabat ni Mitch. Nagkatinginan ang colonel at lieutenant. Wala tayong kukunin. Ang babawi sa Mazar ay si General Dostum, isang Afghan warlord mula sa Northern Alliance. Ang Northern Alliance ang dating namumuno sa Afghanistan, pero napatay ng Al-Qaeda ang leader nito. 2 araw bago ang 9/11. Mayroon siyang mga tauhan, intel. Kabisado niya ang bawat bangin at kuweba, at wala siyang pakialam sa Taliban, pero hindi niya ito kayang ubusin mag-isa.
Ibababa kayo sa norte. Tatagpuin nyo ang CIA agent na magdadala sa inyo kay Dostum. Ang misyon, kunin ang tiwala ng general, lumaban kasama ang kanyang milisya at kapag malapit na sa Taliban, tumawag ng air support strikes mula sa B-52. Mayroon kayong 6 na linggo. 3 linggo lang, sir, sabi ni Mitch. Sige nga, bakit? Tanong ng Colonel. Ginawa na ito noon ng mga Russian. Sabi nila, hinaharangan na ng snow ang mga daanan sa bundok sa kalagitnaan ng Nobyembre. Paglampas ng 3 linggo, hindi na kami makakarating sa Mazar. Hindi na makakauwi ang team ko. 3 linggo lang ang kailangan namin. Napaka-confident mo para sa isang taong wala pang karanasan sa gera, puna ng Colonel. Makikipag-alyansa tayo sa isang hindi kilalang warlord, sa isang minefield ng daan-daang naunang gera, at wala pang kahit sinong nakatawag ng airstrike mula sa isang B-52. Kaya sino mang magsabi na may karanasan sila rito, sinungaling. Wala itong playbook. Kailangan nating gumawa ng sariling diskarte. Napahanga ang Colonel. 5 captain ang kinausap ko para sa misyon na ito. Pero ikaw lang ang nakakita ng katotohanan. Kayo ang magiging task force dagger. Lumapit ang Colonel. Ang pinakamahalagang madadala mo sa digmaan ay ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Mula ito sa tower. Inabot niya kay Mitch ang isang pirasong metal. 5 linggo na ang nakalipas. 19 sa kanila ang umatake sa bansa natin at kayong 12 ang unang lalaban pabalik. Lumapag sila sa lugar ng gabi. Agad na dumapa sa malawak na desyerto, nagmamasid kung ligtas ang paligid. May kaunting tensyon. Pero pinigilan ito ng kanilang sundo, ang CIA agent na si Brian. Inumaga na sila sa paglalakad hanggang makarating sa tinatawag nilang Alamo, ang kuta ng mga tao ni General Dostum. Pumasok sila sa loob ng isang luma at sirasirang bahay, mga bakas ng digmaan. Sabihin mo sa akin ang mga alam mo, usisa ni Mitch kay Brian. Ito lang ang alam ko, sagot ni Brian. Ang natitira sa Northern Alliance ay 3 magkakagalit na milisya. General Dostum, General Atta, at General Mohakik. Kapag nagkita sa labanan, malamang pababayaan nila ang Taliban para sila mismo ang magpatayan. Umalis na agad si Brian para sa isa pang misyon. Sakay ng puting kabayo si General Dostum, isang 55 taong gulang na Uzbek. Sinalubong siya ni Mitch, binati niya, pero hindi siya pinansin. Dire-diretso ito kay Spencer. Hinawakan sa balikat ang veterano at binati. Naguguluhang sumunod ang team sa kanila. Mukhang na-promote si Spencer, biro ni Diller. Baka mahilig siya sa brunette, sagot ng isa. Sa loob ng isang silid, mataas ang tensyon. Magkaharap ang 2 grupo, sinusukat ang isa't isa. Ibigay natin ang regalo, utos ni Mitch. Dinala sa tabi ni Dostum ang isang sakong pagkain. Para yan sa mga kabayo, sabi ni Mitch. Pero mukhang hindi ito nagustuhan. Nilabas nila ang alak, sinipat ito ng general, at biglang nagsalita ng Ingles. Ang ating mga bagong kaibigang Amerikano, sabi niya sa mga kasama. Pagkatapos ay lumingon ito kay Spencer. Bakit ang bata ang nagsasalita? Tanong ng general. Siya ang captain namin, sir, sagot ni Spencer. General, ako ang captain. Team ko ito. Kaya ako ang kakausapin mo. May diin na sabi ni Mitch. Bansa ko ito, sagot ng general. Naiintindihan ko, sir. Sa'yo ang lupa, pero amin ang himpapawid. Gusto mo ang mga bomba namin? Kausapin mo ako. Tumango si Dostum, pero tinuro pa rin si Spencer. Ang mata niya, may killer eyes. Tinuro ang iba pang sundalo. Killer eyes, pero ikaw, hindi ko nakikita sa mata mo. Ano na ang napatay mo? Napangiti si Mitch, isang hamon. Gusto mo akong makitang pumatay? Dalhin mo ako sa Taliban. Agad silang umalis at binigyan ng 6 na kabayo ang mga sundalo. Kabayo lang ang gagamitin nila. Walang tank, walang truck, walang armor. At dito na nagsimula ang tensyon. 12 professional soldiers sasama sa Afghan warriors na lumalaban gamit ang tradisyonal na paraan. Pero hindi nila alam, ang kabayong ito magdadala sa kanila sa laban na hindi pa nagagawa ng sinuman. Napilitan si Mitch na hatiin ang grupo. Si Mitch lang ang marunong mga bayo, kaya tinuruan pa niya ang mga kasama. 5 oras nilang nilakbay ang matarik na kabundukan. Nagpalipas ng gabi sa isang kuweba at kinaumagahan, kaharap na nila ang Taliban sa labas ng village ng Besham. Kailangan nating lumapit para maitawag ko ang eksaktong coordinates, sabi ni Mitch. Mataas ang pagmumulan ng bomba, kaunting pagkakamali, sa kanila ito babagsak. Masyadong delikado, tutol ni Dostum. General, masyado tayong malayo. Wala akong magagawa mula rito. 500 sa mga tauhan ko ang mamatay bago masugatan ang ni isa sa inyo. Alam mo ba kung bakit? Gigil na tanong ng general. Hindi. Bakit, sir? Dahil pag may isa sa inyong namatay, aalis ang gobyerno mo at matatalo kami sa digmaan. Hiningi ni Dostum ang mapa at tinuro ang lokasyon. Ito at ito, ang Taliban. Ngayon, tawagin mo ang bomba. Paano namin masisigurado? Maraming army sa bansang ito, general. At Taliban lang ang kaaway namin. Kinuha ni Dostum ang radyo at nagsalita ng Russian. Razan, narito ako kasama ang mga Amerikano. Papatayin nila kayo. Gusto nilang malaman kung kayo daw ba ang Taliban. Maririnig ang sigawan mula sa radyo. Minumura ang mga Amerikano. Tinawagan na ni Mitch ang air support.
Pigil hininga, nag-abang ang lahat. Sa itaas, sunod-sunod na ibinagsak ng jet ang mga bomba. Sunod-sunod ang pagsabog, nagdiwang ang tauhan ni Dostum. Pero may mali, masyadong malayo ang tinamaan na lugar. Tuwang-tuwa si Dostum habang si Mitch naiinis. Hindi ako pumunta rito para maglaro, pinatigil niya ang air support. Sumakay sa kanyang kabayo at sumugod palapit sa kalaban. Nagtago siya sa likod ng malalaking bato. Sinundan siya ng isang sundalo at ng isang tauhan ni Dostum. Itinawag ni Mitch ang bagong lokasyon. Kinakabahan ang mga tao sa taas. Biglang may sunod-sunod na putukan. Nakita na sila ng kalaban. Captain, papalapit sila sa'yo. Babala ng isang sundalo sa radyo. Nakipagpalitan ng bala ang tatlo. Sumunod sina dealer para tumulong. May mga missile ang kalaban. Walang tigil ang putukan. Muling nagtago si Mitch sa bato. Itinawag ang lokasyon nila. 8396457, clear and hot. Agad silang umatras, tuloy-tuloy ang pagbaril. Nahulog ang mga bomba. Sa pool ang kalaban, binalot ng liwanag at makapal na usok ang lugar. Nagliliwanag din ang mata ni Dostum. Razan, katapusan mo na! Sigaw nito sa radyo. Nagtatakang bumalik si Mitch sa pwesto nila. Bakit hindi pa tayo sumugod? Binomba ko na sila gaya ng sabi mo? Tanong niya kay Dostum. Bukas tayo susugod. Sagot nito at iniwan na sila. Ano pala itong ginawa natin ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ni Mitch. Dress rehearsal, biro ng isa niyang kasama. Sa alam mo, nagreklamo ang isang sundalo na si Milo kay Spencer. Hindi ako tinatantanan ng batang yon, laging nakasunod. Tinapik siya ni Spencer. Binabantayan nila tayo. Pag may isa sa ating napahamak, malalagot sila kay Dostum at ang buong pamilya nila. Lumambot ang puso ni Milo. Inabutan niya ng lollipop ang batang si Najib, ni hindi alam ng bata kung paano ito kainin. Mga karanasang ninakaw ng digmaan sa mga tulad niya. Kinabukasan, sa labas ng Besham, naghihintay na sina Mitch ng senyas mula kay Dostum. Nalaman niya na nasa Taliban pala nagtatrabaho ang pinsan ni Dostum at hinihintay na makaalis ito, kaya hindi sila agad sumugod. Ganito ang buhay nila, palipat-lipat ng panig kung saan mas malaki ang bigay para sa pamilya. Nagtama ang tingin ni Mitch at ng isang batang sundalo. Ngumiti ito sa kanya. Suminyas na si Dostum. Tinawagan ng air support. Sunod-sunod na pagsabog. Hiyawan sa panig ni na Mitch. Inaasar na naman ni Dostum si Razan sa radyo. Clear na sa silangan, General. Report ni Mitch. Dito lang kayo, mga American. Sagot ni Dostum at sumugod na sila. Sinubukang sumuko ng ibang Taliban, pero si Razan mismo ang bumaril sa kanila. Habang nanonood, napansin ni Mitch ang mga bagong dating na war tanks. Saan yun galing? Bakit hindi alam ni Dostum na may supply sila? Tumawag si Mitch sa air support, pero wala na ito. Tuloy-tuloy ang milisya. Kabayo laban sa naglalakihang tangke. Hindi makatiis si Mitch na manood lang. Agad siyang sumugod para protektahan ang general. Wala na tayong air support. Umatras kayo, sigaw ni Mitch. Biglang napako ang tingin niya sa batang nakita kanina. Wala nang buhay. Sumiklab ang galit sa puso ni Mitch. Walang humpay sa pagbaril sa kalaban. Nadaanan siya ni Dostum. Ngayon, meron ka ng killer eyes. Sabay takbo pa atras. Sa labas ng kuweba, galit na sumugod si Mitch sa general. General, kabisado mo ang lugar na ito, hindi ba? Alam mo na mayroon pa silang supply line. Kung sinabi mo lang sa akin, nabomba ko sana ang pinagtataguan nila bago pa nakarating sa atin. Hindi siya pinansin nito. Abala sa telepono. Kung gusto mong mamatay ang mga tauhan mo, bahala ka, pero hindi kita hahayaang ipahamak ang mga tao ko. Umaasa kang mananalo ng walang dadanak na dugo. Umaasa akong sasabihin mo sa akin lahat ng mahahalagang impormasyon. Kung hindi, ano pang ginagawa natin dito? Nauubos ang pasensya ni Mitch, pero kalmado pa rin ang general. Ang galit mo ay nagmumula sa takot mo, at takot ka dahil nakatira ka sa lugar kung saan ang buhay ay mas masarap kaysa kamatayan. Hindi ganoon ang lugar na ito. Dito, pinapatay ng Taliban ang lahat ng dahilan mo para mabuhay. General, ako ang tulay mo sa pinakamalakas na armas sa kasaysayan. Kailangan mong magtiwala sa akin. Ang pinakamalakas na armas sa kasaysayan ay ito. Turo ni Dostum sa puso niya. Wala akong sundalo, mga mandirigma lamang. Gamitin mo iyan at magiging mandirigma ka rin. Sabay turo sa puso ni Mitch. Sumuko na ang kapitan. Walang patutunguhan ang usapan nila. Pero kinagabihan, ginising siya ni Dostum. Pinakita ang isang mapa. Sa Tiangi Gap, dumadaan ang mga armas nila. Ito lang din ang daan patungo sa Mazar-i-Sharif. Ang paligid ay disyerto. Pero isa yang choke point. Sabi ni Mitch, makipot ang daan. Kayang-kayang kontrolin ng Taliban laban sa kanila. Kailangan muna nating makuha ang Besham. Alam ko ang tungkol sa supply line, pero hindi ko alam na ganun kadami ang armas nila. Tiningnan siya sa mata ng general.
Sa tuwing nawawalan ka ng sundalo, parang sinasaksak ang puso mo. At ang puso ko ay wasak na, kaibigan. Huwag mong isipin na ipinapadala ko sila sa laban para mamatay. Sa sandaling iyon, lubusang naunawaan ni Mitch ang general. Ipapanalo ko ang laban mo, isinusumpa ko. Naniniwala ako sa'yo, sagot ni Dostum. Pero sa K2 base, nangangamba si Colonel sa daan ni na Mitch. Bakit sila sumusugod dyan? Mali ba ako ng piniling kapitan? Hindi ito kasalanan ni Mitch, sir. Walang ibang daan, pagtatanggol ni Bowers. Siguro nga, pero hindi natin pwedeng iasa ang lahat sa kanila. Kailangang maghanda ng ikalawang team. Ngunit hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Mitch bilang kapitan. Nakabuo siya ng panibagong plano. Walang depensa ang Taliban sa kanlurang bahagi. Hindi nila aasahan na may ataking magmumula sa disyerto. Walang kahit ano doon, kahit tubig. Pero kapag naatake natin sila mula roon, mapuputol natin ang supply. Inutusan niya si Diller na kumuha ng 2 pang kasama para puntahan ang lugar. Pagkatapos nito, nagradyo si Mitch na papuntahin na ang kabilang grupo sa kanilang pwesto. Dumating ito kinaumagahan. Huling dumating si Spencer, halatang nahihirapan sumakay ng kabayo. Buti na lang at pwedeng tumawag ng airstrikes kahit nakahiga. Simulan na natin ang gera. Biro ni Spencer kahit nahihirapan. Sunod-sunod ang pagsabog sa Besham. Bumaba sina Mitch para siguraduhing naubos ang kalaban. Wala na silang makitang gumagalaw. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may mga aninong nagtatago sa mga pader. At bigla, sunod-sunod na putok ng baril. Maraming tauhan ni Dostum ang hindi nakaiwas. Retreat! Retreat! Sigaw ng isa. Hindi! Susugod tayo! Sigaw ni Dostum at biglang lumabas sa pinagtataguan. Buwis buhay ang ginagawa nito. Captain, anong gagawin natin? Tanong ni Michael. Protektahan si Dostum. Sundan niyo siya. Walang humpay ang sagutan ng bala. Sininyasan ni Mitch si Milo. Ginamit nito ang rocket para makapagpalit sila ng posisyon. Sa malayo, tinutulungan sila ni na Spencer gamit ang sniper. Sinigurado ng team na protektado ang isa't isa. May naghagis ng granada sa paanan ni Mitch. Dinampot niya ito at binato pabalik. Lumapit pa si Mitch, nililinis ang daan ni Dostum. Nakalapit ang general sa pwesto ng kalaban. Rocket! Sigaw nito. Nagtago sila, kasabay ng pagsabog ng taguan ng Taliban. Sa wakas, malaya na ang Besham. Sandaling pahinga, ginagamot ang mga sugatan. Lumapit si Dostum kay Mitch, nagbiruan saglit. Alam mo ba, noong ako ang namumuno sa Besham, walang balabal ang mga babae, maaari silang mag-aral. Mayroon kaming mga sinehan, nakangiting kwento ng general. Pero namumuo ang luha sa mata nito. Ngunit dito rin pinatay ni Razan ang pamilya ko. Nangarap akong bawiin ito, pero ngayon, ayokong pumasok. Masyadong masakit. Sa kabilang panig ng disyerto, pinanood ng grupo ni Diller ang mga pagsabog. Tinamaan nila ang outpost ng Taliban. Oras na para bumalik. Tinawag ng radioman si Mitch. May mensahe mula sa base. Naiinis na sila dahil sa mabagal na pag-usad ng grupo. Ano raw ang sabi? Tanong ni Mitch. Kailan ka aalis riyan at pupunta sa Mazar? Galit na sabi sa sulat. Pinagmasdan ni Mitch ang paligid at unti-unting nabuo ang mensaheng maririnig sa buong Amerika. Sir, hayaan mong ipaliwanag ko ang realidad sa lugar na ito. Tinuruan ko ang isang tao kung paano lalaban ang mga mandirigmang nakasakay sa kabayo, laban sa tangke at machine gun. Kaunting bala lang ang meron sila, kulang ang tubig at pagkain. Pinanood namin silang sumugod laban sa malakas na puwersa ng Taliban. Saan man kami pumunta, sinasabi ng mga tao na masaya silang dumating ang USA at umaasa silang magkakaroon ng bagong Afghanistan kapag wala na ang Taliban. Sa tahanan, taimtim na nakikinig ang mga asawa ng Task Force Dagger. Sandaling umusbong ang pag-asa. Umaayon sa kanila ang plano. Hanggang sa dumating ang isang di inaasahang balita. Kinausap ni Spencer si Mitch. Nagpadala ang headquarters ng bagong team papunta kay General Atta. Sa karibal ni Dostum, hindi makapaniwalang tanong ni Mitch, tingin nila mas malaki ang tsansa nitong makaabot sa Mazar. Wala silang tiwala na makakalusot tayo. Nabahala si Mitch. Kapag nalaman ito ni Dostum, makakalimutan niya ang tungkol sa Taliban. Masaya pa ang general nang lumapit si Mitch, pero kailangan niyang ipaalam ang balita. Para sa US, lahat kayo ay Northern Alliance. Kasamahan ng Amerika, paliwanag ni Mitch, lalong nagalit ang general. At sino ang US para turuan ako tungkol sa alliance? Hindi ko hahayaang mamatay ang mga tauhan ko para lang mapunta kay Atta ang Mazar. Hindi mo lang ito laban, General. Libo-libong tao ang namatay sa bansa mo at sa akin. Susugod kami, kasama ka o hindi, General. Sagot ni Mitch. Kung wala kami, ang army mo ay binubuo lamang ng 12 tao. Mamamatay kayong lahat. Good luck na lang sa inyo. Hindi napigilan ni Mitch ang galit habang naglalakad palayo si Dostum. Malungkot na ibinalita ni Mitch ang pag-alis ni Dostum.
Hindi na ako magsisinungaling sa inyo. Malaki ang tsansa na hindi na tayo makaligtas dito. Walang makapagsalita. Sobrang lapit na natin. May pagkakataon na tayong burahin ang Al-Qaeda sa Afghanistan. Pero kung susuko tayo ngayon, ang nangyari sa tahanan natin, mauulit pa ng mauulit. Kailangan niyong gumawa ng sariling desisyon, sabi ng kapitan. Handa kami sa kahit ano, sagot ni Spencer. Walang may balak sumuko sa kanila. Isasama natin ang mga natitirang gwardiya. Susugod tayo bukas. Pagsikat ng araw, nagsimula ang plano. Bumuo sila ng 4 na grupo. Sa silangan, ang Bravo Team para tumawag ng airstrike. Sa kanluran, ang Delta Team. Sa hilaga, ang Charlie Team para harangin ang reinforcement mula sa Mazar. At sa timog, ang Alpha Team. Hindi maitago ang kaba sa pwedeng mangyari. Ito na ang huling hakbang ng kanilang misyon. Hindi nila alam kung makakauwi pa sila ng buhay. Sa kanluran, kinakalkula nila ang bilang ng kalaban. Nasa 15,000 katao. Narinig nila si Mitch sa radyo. Spencer, nakaposisyon na kami. Unahin mo ang malalaking armas. Naghanda ang lahat. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bomba. Sa pool ang war tanks. Good shot, Bravo. Lumipat na kayo ng target. 500 metro papuntang timog, utos ni Mitch. Pero habang tumatawag si Spencer, biglang may paparating. Mga kasapi ng Taliban, may hawak na puting bandila. Sumusuko na ba sila? Tanong ng isang sundalo. Pwede, o pwede ring patibong lang. Dahan-dahang lumapit si Spencer. Ngunit biglang sumigaw ang isa sa ibang lengguwahe. Nagkalat ang lasog-lasog na katawan, kalaban at kakampi. Ang mga nakaligtas, nagpalitan ng putok. Si Spencer, walang malay, duguan. Sinusubukan siyang gisingin ng isang sundalo, ngunit puro dugo na ang nahahawakan. Pilit niya itong ginising. Bigla itong umubo ng dugo. Nabuhayan ng pag-asa ang lahat. Agad itong nagradyo para humingi ng medevac. Sa posisyon ng Team Charlie, tinamaan ng baril ang antena. Nahulog ito sa batuhan. Laking gulat ni Dealer nang makita ang tangke na may maraming missile. Nakikipagpalitan ng putok sina Dealer hanggang sa naayos na ang antena. Alpha, this is Charlie. May paparating na BM-21 sa gap. May kargang mga rocket, balita ni Dealer. Sa ibang panig, tuloy pa rin ang labanan. Habang tumatawag sila ng medevac, may nakita itong paparating. Tinuro niya kay Mitch, maririnig ang yabag ng mga kabayo, pababa ng bundok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Dostum, hindi bilang kaaway, kundi bilang kapatid sa digmaan. Tumango sila sa isa't isa at agad silang nagkaintindihan. Nagsimulang umatake si Razan. Sunod-sunod ang lipad ng rocket patungo sa direksyon ni Dostum. Ngunit ang target nila, mga bundok, landslide. Napuruhan sina Dostum. Inuulan ng bato sina Mitch, ngunit tuloy lang ang pagbaril. Essex, kaya mo bang targetin ang BM-21? Tanong ni Mitch. Negative. Pinapaulanan ng putok ang Team Charlie. Hindi makaalis sa pinagtataguan. Napilitang umatras sina Mitch, hinahabol ng mga pagsabog. Sa kanluran, nakalapit ang kalaban kina Milo. Napakarami nila at malalakas ang armas. Napilitan silang tumawag ng airstrike. Hindi kami pwedeng magbagsak malapit sa inyo, sagot ng piloto. Malapit din ang kalaban, bro. Roger that. 20 seconds. Babala ng piloto. Habang tumatakbo, tumalsik sila sa lakas ng pagsabog. Pinilit ni Milo na makabangon. Essex, Jackson, tawag niya sa mga kasama. Sumagot si Jackson. Ngunit sa di kalayuan, nakita ni Milo ang batang nakahandusay. Najib, pinilit niya itong gisingin hanggang sa umubo ang bata. Nabuhayan ng pag-asa si Milo. Sa timog, nagpaplano si Mitch. Kailangan nating masira ang BM-21 o wala na tayong pag-asa. Nagpapaputok yon ng 40 rockets. Sunod-sunod, may 2 minuto para mag-reload. Iyon lang ang oras natin para sumugod. Pinagmasdan ni Mitch ang paligid. Ang walang katapusang palitan ng bala. Ang isa-isang pagbagsak ng mga tauhan ni Dostum. Kailangan niyang sumugal. Mag-isa siyang umabante papunta sa kalaban. Sumusugod siya, sumunod tayo. Sigaw ng mga tauhan ni Dostum. Namangha si Dostum sa katapangan ni Mitch. Sinalubong ng mga sundalong nakakabayo ang mga rocket. Binabaril ang lahat ng humaharang sa dadaanan nila. Isa-isang bumagsak ang Taliban. Huminto ang mga tangke. Pinasabog ang mga sasakyan. Binibilang ni Mitch ang mga rocket. 38, 39. Ito na ang pagkakataon. Ngunit, isang pagsabog sa kanyang likuran. Ang huling rocket. Tumalsik si Mitch, halos mawalan ng wisyo. Pero bumangon siya. Marami pang kalaban. Kailangang mawasak ang BM-21. Ito na ang kanilang pagkakataon. Si Razan, ramdam na ang pagkatalo. Tumakbo sa kanyang sasakyan. Hindi kayang harapin ang paparating. Nagkatinginan ng kapitan at general at naghiwalay ng landas. Si Mitch, ang bahala sa mga rocket. Si Dostum, ang bahalang maningil. Inubos ni na Mitch ang natitirang tauhan. May isa pang kalaban, pinasabog ang sarili.
Desperado nang makatakas si Razan. Ngunit sa kasamaang palad, tumalsik ang kotse niya sa impact ng pagsabog. Hindi na ito makaalis. Nakita niya si Dostum sa bintana. Para Mazar. Wala na ang leader ng Taliban. Tagumpay sila. Natapos ang isang madugo at makasaysayang digmaan. Ilang sandali pa, dumating ang isang helicopter at dinala si Spencer. Hinanap ni Mitch si Dostum. Malinis na ang gap. Papunta na sila sa Mazar, report ni Diller. Nabahala si Mitch. Magtatagpo ang dalawang warlord sa Mazar, si General Atta at Dostum. Mababaliwala ang lahat kung masisira ang Northern Alliance. Kailangan nating mauna roon, sabi ni Mitch. Pagdating sa Mazar, sinalubong si Mitch ng mga hiyawan at pagdiriwang. General, sandali, tawag niya. Pero nakalapit na ito kay Atta. Nagkamayan ng dalawa. Pagbibigyan ko muna si Atta sa ngayon, sabi ni Dostum. Tama ang desisyon mo, sagot ni Mitch. Natawa si Dostum. Walang tamang desisyon dito. Ito ang Afghanistan, libingan ng mga imperyo. Ngayon kakampi ka, bukas kalaban. Pero tandaan mo na habang buhay kitang kapatid. At nang tumingala si Mitch sa langit, alam niyang sa bansang hindi niya pag-aari. Natutunan niya ang tunay na kahulugan ng tapang, pagkakaibigan at sakripisyo. Sa lupaing puno ng sugat, itinusok niya ang maliit na piraso ng Twin Towers. Hindi bilang simbolo ng paghihiganti, kundi paalala kung bakit sila lumaban.